Sa lokal, nangyayari mga katsokaran. Pero nalalaman lang natin na magkalaban sila. Walang ganyang napaka mga specific na mga akusasyon mga katsokaran. Ano ba sinasabi natin? Itong mga pasabog ni Senator Amy Marcos Katsokaran. Now, of course, kinontra naman nung Malacanang na kesyo ang kanyang kapatid ay talagang lulong. Alam daw niya na gumagamit ng illegal na droga. Alam daw niya na lalo pa daw itong lumala nung makasama na itong kanyang hipag, etc. na sinubukan niyang kumprontahin yung mga kasamahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng illegal na gamot, etc. Well, alam natin na sinagot na po yan ng Malacanang at denial talaga. Meron naman daw talagang katibayan na cleared ang presidente nung ito ay magpa-drug test. Ariel Flores, magandang umaga. So, nandito pa rin tayo, Katsokaran. Batian pa rin tayo ng magandang umaga. Mamaya ay patuloy nating titingnan. Siyempre, tayo sa buong araw, sa buong titingnan natin ano nga ba talaga ang dahilan ng mga ito at saan ba pupunta ang mga ito. Yung mga negosyante natin, yung taga-Cabiao, yung presidente ng Employers Confederation of the Philippines, ECOP, mga Katsokaran, si Sergio Ortiz Luis, taga-Cabiao Nueva Ecija po yung Katsokaran. Abay, nakaka-apekto na raw po ng negatibo talaga sa pagninegosyo itong nangyayaring investigasyon, itong anomalya sa flood control projects na ito. At ang gusto nila, mapabilis na ang proseso. Makasuhan ang dapat makasuhan. Tapos matapos na ito. Parang hindi sila nasisiyahan. Silang mga negosyante, hindi po sila nasisiyahan sa takbo ng investigasyon. Mahirap yon kapag ka-ekonomiya na natin ang naapektuhan mga Katsokaran na talagang nararamdaman naman na natin. Kahit sabihin, yung pagtaas ng gasolina, ng presyo ng gasolina ngayon, talagang normal. Normal yata. Pero bukod sa dikta ng international market, malaki po ang papel ng lokal, siyempre. Si Worthy Brother Eddie Del Rosario bumabati ng isang magandang umaga. Good morning good morning. Si Nicaleo Corpus, good morning Nicaleo Corpus. Monitor tayo sa nangyayari. Oo, i-monitor natin, tingnan natin at subukan nating magbasa ng ano tawag ng matatanda nung araw doon? Reading between the lines. Hindi lang kung ano yung naririnig natin. Hindi lang kung ano yung nakikita natin. Yun ang may katangian ng tao. Meron tayong kakayanang magproseso ng mga impormasyon dapat. Alam natin kung tayo'y pinasasakay lang sa tsubibo o tayo ba binibigyan ng buong katapatan ng mga nagsasalita na yan. Kabi-kabila. Tinutukoy natin kahit sino sa kanila. Kahit sino sa kanilang nagsasalita, dapat malaman natin saan ba ito nagmumula, ano ba talaga purpose lang nila. Di ba? Anyway, sa iba pang mga balita, Katsokaran, tuloy pa rin po ang ating balitaan. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan, kaya inaanyayahan po namin kayo na makiisa. Umaga, si paring Past Faithful Navigator, Eli Sauco, ng Los Bimindas Cafe. Good morning. Sarap doon. Simulan ang umaga. Simulan natin ang araw. Maaga silang nagbubukas. Nicaleo Corpus, good morning. Ariel Flores, kay June Kate, Ronnie Tanginan, good morning. G. Baltasar, J.M. Abad, Joel Garcia, Eddie Del Rosario, brother, Divina, Ulidan, Rowena Urban Rigor, Joselito Cambalisa, Ernesto Tagle, magandang umaga po.
Eto nga lang, pagkatapos ng rally, aabot sa 18.5 tonelada ng basura ang nakolekta sa Quirino Grandstand sa Luneta sa unang araw po yun, unang araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ang datos po ay naitala hanggang alas 12 ng madaling araw kahapon. Ayon po sa Manila Department of Public Services, ang 3 araw na protesta, 3 araw dapat pero kinat short na po. Umalis na sila. So hanggang 2 na lang. Naging highlight na yung kay Senator Amy. November 18 bilang bahagi ng kanilang panawagan sa transparency sa pamahalaan.